Po ang ating gagamitin sa paggagawa ng pamain, tirilin. Yan ang kayarian ng pamain natin. Mga kabantay, magandang araw po sa inyong lahat. At tayo po'y gagawa ng isang video na tutorial para po malaman ninyo kung paano ang paggawa ng ginagamit namin panghuli ng gulyasan sa buya-buya, yung pataw-pataw. Yan. Pakikita ko po sa inyo kung paano gawin para po kung gusto nyong bagtaan din sa inyo, pwede nyong gayahin itong aking alam ng panghuli sa panggulyasan. At sa lahat po ng subscriber ko at saka silent viewer, salamat po sa inyo lahat. Sige po, umpisa na po natin ang ating paggagawa ng pamain ng pataw-pataw. Yan. Ito po ang ating gagamitin sa paggagawa ng pamain, tirilin. Ang tinutularan pong sagpangin ito ay kalimitan ay pusit. Itong kulay pula. Yan, ito pong kulay nit-nit na. Pero pares din ito. Yan. Saka may itim. Sa sagpangin po naman yung mga pispis ng tulingan, kulay blue. Yan ang kalimitan sagpangin po ng gulyasan sa ilalim pag yung nangingilalim sila. Yan, ito po. Kulay blue. Saka sky blue. Saka yung murang asol. Yan. Saka itim. Yan din ang kalahok nito. Laging may kaunting itim na kalahok. Para medyo mag-dark ng kaunti ang kulay ng ating yaring pamain. Yan. Umpisa na po natin ang paggagawa. Ito muna pong timplang pusit kung sa pamain. Yan. Itong kulay pink. Yan. Ganito lang po karami ang kulay pink. Kunti lang. Ito kung baga sa panghuli ng tulingan, tawag dito yung wiswis. Yung maninipis sa pain. Kailangan maninipis lang po. At ito ang dinadawi ng gulyasan. Sa kaunting violet. Kunti lang. Kunting-kunti lang po ito. Yan. Lalawak naman po natin doon sa pink. Saka kaunting pula. Bali, 4 na kulay po ito. Pink, violet, at saka pula at kaunting itim. Yan. Kaunting-kaunti lang po ang pula. Parehas lang po ang dami ng pula at violet. Saka po kaunting itim. Yan. Atin pong imimix na ng toothbrush. Toothbrush po ang gamit ng panapang mix. Yan po ang yan po ang kulay niya, oh. Ang haba po ng kayarian ng pamain, siguro mga 5 inches. 5 inches po ang nilalagyan natin ng isang pakintab. Itong pakintab pong ito, kung tingnan nyo, kulay pink. Pero ang inilalak po natin dito, yung isang kulay yellow green. Yellow green po. Yan po ang Yan. Isa lang po na pakintab ang ating ilalagay dito sa ating timpla na tirilin. Ito po sa online din na namin na bibili. Wala po dyan sa mga tindahan dyan sa bayan. Online yan. At saka itatali po natin to sa cotton band.
Tumungkutang banda ito ay may butas ito. Ito ang pinakang kuha niya, tubo na pagtatalian. Yan. Ang style po niyan ay ang diskarte ko po, maigsi muna itong kabilang ito bago ito itutupi pag nayari na. Yan. Tingnan, subaybayan po ninyo ang ating paggagawa para yan. Maigsi lang po muna ang unahan para pag kahit tinupi po hindi sobrang kapal. Kailangan medyo manipis lang po ang kayarihan ng pain niya. Yan. Yan, tatali po ng sinulid. Yan. Sinulid po ang pantali dito, kulay itim. Tatlong sabid lang po. Kung anong diskarte po ng pagsabid niyo, pero kailangan po huwag sobrang dami ng sabid. Maaari mga tatlong sabid lang para hindi masyadong bumulto yung kulay nung sinulid. Yan. Yan. Yan po ang paggagawa. Maigsi yung sa kabilang dulo. Tapos ito po itutupi. Yan. Yan po itutupi natin ng kanya. Nasa ilalim po yung maigsi na kaputol ng tirilin. Yan. Ganyan ang kayarihan. Siguro ito nasa mga higit kumulang sa 5 inches ang haba na medyo manipis lang nangyari. Yan ang aming pamain sa kulay pula. Dalawang klase lang po ang kulay ng aming pamain. Kulay pink at saka kulay blue. Ang tinutularan po dito ay yung kumbagay pusit. Pagkain din ng gulyasan ni pusit. Yan. Tapos na po itong ating isang pamain na isang kulay. Tapos ipuputol natin yung cotton band. Yan po ang kayarihan ng ating pamain. Sa kulay blue naman po tayo doon sa ano, tutulad po tayo sa sagpangin na ang tulingan, mga galunggong. Yan po ang tinutularan ng kulay blue. Yan po ang malimit na sagpangin pag basta nangingilalim ang gulyasan. Ang gamit po natin kulay na tirilin, ito pong murang asul. Yan. Ito. Nipit tayo ng kaunti nito. Yan. Yan, ganyan lang. Kunti. Tapos, ang lahat po nito, kaunti nitong sky blue. Ito. Yan, tinayin po ang kulay para hindi kayo maligaw sa paggagawa. Yan. Lalakunan po natin yan. Saka itong dark blue. Kunti rin lang ito. Yan. Ano? Yan ang dark blue. Medyo konti lang. Lalawak natin dito sa ating para mag-mix na. At saka konting itim. Yan mga kabantay ang ating pagpangin na tulingan at galunggong. Yan. Ating tututurasin na rin ulit para mag-mix na siya. Yan, yan lang po ang ano, technique ng kulay na gamit sa panghuli ng gulyasan. Gamit ang pataw-pataw. Yan, ganito rin po ang gamit. Yung napanood ninyong video, no, ako'y may nagtaan ng pataw-pataw, ganito rin. Kailangan po hilahan natin kaunti para tumilos. Pantay yung ano yung dulo ng tirilin, pantay. Kailangan natin hilahan ng kaunti para tilos. Mas nakaka-attract din yung gayong mga forma ng pamain sa isda. Yan.
Lagyan na rin natin ng pakintab. Yung pakintab na ito, parehas na rin ang gamit. Yung yellow green na rin. Yan. Pag yan ay tinupi, dalawa na yan. Gawa na nakalabis yung isa sa unahan. Pero pag tinupi, doble. Yan. Ganun din po sa kulay pink nating unang ginawa. Ganun din ang pagyari ng tatali na rin natin sa cotton band. Ito. Yan. Medyo maigsi lang yung dito. Hahaba naman yung pag tinupi. Pero hindi siya masyadong kakapal kahit doble dahil maigsi lang itong itong nasa ilalim. Yan. Kaya lang pong paggagawa ng pamain. Tatali natin na sinulid. O, sinulid ang gamit. Saka ako na po ipit at wala akong lagayan ng sinulid. Tatlong sabid lang po ang nag-aagaw ko. Matibay na ito. Basta magandang pagkakahapit ng pagtatali natin. Yan na po. Yari ng aming kwan. Taas ibabalik po muli. Katulad din doon sa una nating ginawa. Ilalim yung maigsi. Yan po. Medyo manipis lang po itong paeng ito lalo kung mababasa. Yan. Yan ang kayarihan ng aming pamain. Nagamit sa pataw-pataw. Gayon din ang nangyari ito. Basta hihigit ng kaunti sa 5 inches. Aming pamain. Yan. Putol ulit ng cotton band. Yan. Yan po ang kayarian. Kayarian ng ating pamain. Yan ang una. Dalawa po ang ating nagawang pamain. Isang kulay pink at isang kulay blue. Tayo po'y sa pagtatali naman ng kawil. Kailangang magtali na tayong kawil para makagawa na tayo ng pinakang sintog nung pataw-pataw. Yan, mayroon na tayong buya na lalagyan. Paliliwanag ko sa inyo kung paano kung ilang area at saka ilan din pa itong sa buyang ito. Yan, itatali muna tayo ng kawil. Ang ating nailo na gamit sa panahon po na ganitong panahon, malalaki ang isda dito sa amin. Ewan ko lang ho dyan sa inyo kung malalaking gulyasan dyan. Dito yung malalaki ngayon ng gulyasan. Ang gamit ng naming nylon ay yung numero 25, number 25. Tingnan natin kung anong kwanta ako na. Libra, number 25, libra. Tatali na po natin ng kawil. Ganito po ang pagtatali namin ng kawil. Siguro po naman kayo ay magdadag at maglalaot. Mayroon kayong mga teknik na alam sa pagtatali ng kawil. Pero itong alam ko, ito ang kuwan. Kung nasa inyo, kung gusto nung yung gayahin. Yung gamit namin, nung kami nagpapayaw pa sa Mamburao, ay 8, naka-8. Single lang yung nakasuot dito. Tawagan ay 8 yung tali na yon. Ay dito sa aming pataw-pataw ay hindi namin gamit yung 8 gawa ng parang nakabaluktot yung kawil. Ay yung itong daway, kung tawagin sa amin ito daway. Medyo baluktot doon sa pagtatali ng 8. Ay doon naman sa labay, doon sa amin sa namin sa Mamuraw, kahit medyo may kaunting baluktot, ay napakatakaw ng isda doon, okay lang doon. Ay dito kailangan tuwid na tuwid itong daway na ganyan, galing doon sa kawil. Kaya hinanapan namin ng diskarte na panibagong tali kung paano tuwid itong daway na ito. Kaya ganito, tuturo ko sa inyo kung paano tali namin. Mahirap ang tayo. Yan. Susuot ko ng isa. Yan. Sa atas mo akot. Kailangan kasama po ito sa ating kuwan at
Pag sa kasuot pong isa, sasabid. Sasabid ng ganyan. Susuot ulit sa butas. Yan, nakasuot na. Yan, parang nakasilo na ng isa sa dito sa kawil yun. Ganyan. Kailangan mayroon tayong parang baka tayo makawil pag walang sabitan. Ganyan. Yan, para mabira natin ng ayos. Higting-higtingin natin ng ganyan. Bago isabit natin ng yan, dalawa. Bago yung sa huli, dalawa naman, nakalak. Yan. Yan ang pagkatali ng ating kawil. Bali, 4 na sabid yan. 4 na lock. Kaya ano, ngayon kung tungtin nyo, tuwid na tuwid ang ano niya, pinakandaway na nakatali. Yan. Yan. Tapos puputulin natin yung pinakandaway niya. Siguro tayo na may halos pare-parehas ang haba ng dangkal. Kailangan mahigit 1 dangkal yung pagpapatid natin kung ano. Para may allowance. Yan. Allowance natin sa 1 dangkal lang ganito. Mga 2 inches ang labis sa 1 dangkal. Ito natin puputulin. Yan. Tapos susuot na natin yung ginawa natin pain. Itong pink muna. Yan. Kasuot. So, talaga malabo-labo na rin ating mata. Yan natin may suot Yan. Yan po, yan ang kayarian ng ating gamit na pamain sa pataw-pataw. Kasuotang ganyan. Ito po, mayroon dito sa amin, mayroong tinatali ito. Dito sa katawan, tinatali ng sinulid pa rin. Yan, para itong tirili ito, hindi nagbabaliskaran yung kumbaga buo siya. Tinatali ito. Yan, yun din po ang diskarte ko, tinatali ko ng 2 sabid lang po nung sinulid rin. Yan, kulay itim. Yan, wala ko nakataas ang paa para lagayan ng sinulid. Tatali natin dito sa doon sa kanyang dulo, sa kanyang kulikul kung tawagin. Sa gitna ng kawil ko tinatali. Pero pwede rin po din sa may puno na nung kanyang kulikul, pwede rin din sa kalahati. Bahala po kayo. Pero mas maganda po sa kalahati, itali. Yan. Yan po. Yan ang kayarian ng pamain natin sa pulyasan. Pamain ng pataw-pataw natin ginagamit. Yan. Medyo manipis lang ito. Medyo kaya parang kung tingnan nyo makapalay buhagdag pa siya. Pero pag siya nabasaw ng tubig, manipis lang ito. 5 to 6 inches po ang haba nitong kuwang ito. Itong pamain natin ito. Kailangan medyo mahaba na medyo manipis lang siya. Para po sa tubig ay medyo silag. Yan. Ako po yung marami na rin yari na dito. Siya na rin po natin kakabit. May mga blue na rin po ako din yung labit. Sinampulan ko lang po kayo kung paanong paraan at diskarte ng pagtatali at paggawa ng pamain. Yan. Sunod po natin gagawin na yung sa nylon na, yung pinakang sintog na ang pataw-pataw. Yari na po yung ating pamain, paliwanag ko na po sa inyo. Siguro po sundan ninyo yung aking mga paliwanag sa paggagawa. Yan. Dito lang po tayo sa nylon. Ito pong nylon na ito. Ito pong narito pala sa aking gagawin ay number 20 lang ito, yung pinakita ko sa inyo. Pero ang gamit ko po ay number 25 libras. Dahil sobrang laki po ng isda ngayon dito sa amin, halos 5-6 na kilo ang isa.
itong number 20, pagka 6 na kilo 5 ang nadawi dito, ito yung nalalagot. Kaya ang gamit namin number 25, sulit yung pinakandaway niya at saka yung madre, parehas na, para po sure na huhuli yung gulyasan. Yan. Ito pong gagawin natin, number 20 ito. Pag ito po na may mga 4 na kilo lang, pababa, ay huli nito, number 20 ito. Ganito po ang umpisa ng ating paggagawa ng sa nylon naman. Mayroon na po tayong pain. Yan. Ang diskarte po dito sa dulong ito, nakamahan natin ng 8 lang. Kung marunong ko tayo naman po mga magdadagat pare-pares marunong. Naka 8 lang. Yan. Kung ano mang alam ninyo, di yun ang basta may kama. Yan, okay na yan. Yan, ito po yung kama. Ito pong kuwang ito. Umpisa po ito ito ang sasabit natin dito sa paraikot. Kung tawagin sa shovel, tawagin. Ito sa shovel. Ito, paliliwanag ko muna sa inyo itong nylon na laman ng buyang ito. Itong laman ng buyang ito, nakapulon pong yan. Yan ay lahat po yan, 60 di pa. 60 di pa yan. Gawa po ng, medyo hinahabaan po namin ang nylon na nakalagay dito. Para po pag dinawi, at itinakbo ng gulyasan, mahaba yung sinasalidan niya na hindi muna lumalaban itong buya. Tuloy ang ikot niya. Tuloy ang ikot niya pag dinawi. Hanggat hindi na maubos yung 60 di pa, ay hindi siya lalaban. Itong sa tubig, hindi lulubog. Ikot lang ang ikot. Pag naubos yun sa kalaang, pero patay na halos siya bago niya maubos yung laman ng buya na ito na nylon. Ayan. Atin pong kakadkad muna tayo ng para paliliwanag ko sa inyo. Nakapulon po itong nylon itong kung ito eh. Ayan. Ito po, dito po sa buhat dito, papunta doon para sa shovel na yun, 15 di pa ito. Tatanggalin muna po natin para malaman ninyo. Yan, 15 di pa. Meron po itong palatandaan dito. May palatandaan itong bitik. Kailangan may palatandaan pong bitik. Kung tawagin namin bitik, yung lagyan po natin ng bitik na palatandaan. Para pag dinawi po, pag napansin na yung bitik, doon na nyo ilalak doon sa lastiko. Yan. Kailangan paggawa ng palatandaan bitik. Yan, okay na yan. Lagi na nyo. Pag mapapansin nyo nga di yan ng bitik, pag dinawit pinulo ninyo, yan, palatandaan na tayo. Yan, baka na dinawit na ipulo ninyo yung nylon. Pagdating dito, imimitir na ninyo dito sa lastiko. Yan. Yan, ganyan lang po ang paggagawa. Kung medyo magarit yung inyong lastiko, 3 ikot lang. Hindi na yung kukuhan pag yung hinulog ninyo. At yan, pag dinawi, iigkas yan ng kusa. Iigkas yan. Yan. Buhat po dito sa palatandaan na ito, 15 di pa. Ito papapunta sa shovel. Ating pupulo na. 15 di pa. Didipahin natin para yan, 15 di pa. Lalay pulong po natin ito para dito na rin natin ipupulong yung may kawil na ginawa natin ito.
Ito na po yung shovel. Yan. At saka ito na po yung ating kinamahan kanina na nylon na sintog. Itong pinakasintog. Dito natin ilalagay yung mga kawil nating ginawa. Yung ating mga pamain. Buhat dito sa, pag ito na ikabit dito sa shovel, ito ang dugsong na nito eh. Ito yung pangariya, ito na sintog na gagawin natin. Pag naikabit natin ito dito, yan. Buhat dito, sa shovel na ito, didipa tayo ng 7 dipa. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. 7 dipa po ang dalang ng aking sintog. Pero pwede rin pong 8 o 6. Ito, ganyan. Nasa inyo kung pero mas maganda po pag malalaki ang isda, kailangan madalang. Kailangan madalang-dalang. 7 hanggang pataas na pag malalaki ang isda. Kung maliliit naman ang isda, dahil karaniwan hong dawi dito, isa din lang ang isa. Madalang dito magdalawa. Pag malalaki ho at dalawa, nalalagot na yung ating dawi ng naglalabanan yung dalawa. Isa lang rin ang huhuli. Kaya kahit dapat madalang-dalang ang ating awil. Yan. Ganito po kami kung magtali nito. Yan. Buhat po doon sa shovel, 7 dipa ito. Umpisahan po natin ang pagtatali. Yan. Kulay pula po muna. Ating pink, ang ating ikakabit sa primerong kawil. Ito ang nasa ibabaw. Ito po ang aming pagtatali. Kailangan tatansyahin po natin ang basta isang tangkal lang ang ating daway. Yan o. Isang tangkal. May alawas po ito sa pagpatid natin kanina sa isang tangkal. Kaya masama po yung sobrang haba nito. Hindi masyadong nagalaw pagka mahaba. Pagka maliliit ang alon, halos nagalaw. Ang papagalaw po dito yung alon din sa taas, yung kung anong ating buya ng pataw-pataw. Kaya kailangan lamtaman lang ang haba ng daway. Yan, ganito po. Yan. Dalawa muna sa primerong sabid. Yan. Bago, dalawang ikot na rin. Yan. Dalawang ikot. Bago sa sunod, dalawa uli. Yan, ito lang pinakanlak niya. Yan. Yan na po ang pagkakabit. Matibay na rin po yan. Kailangan pong mag-uusos. Pero hindi na po usos yan dahil 5 bali yan po yung 6 na sabid na kumbaga. 2 ng primero, tapos 2 dito. Ikot, 2 ulit sa huli. 6. Ang kailangan mong matibay. Yan. Pero pong alam akong pagkakabit nito na yung iniikot, tapos sinusuot, iniikot ng 3 ikot, bago isusuot itong daway, tapos bibirahin ni ring madre, matibay din po yun. Kaya ang magiging problema sa amin, pagka bago pa itong madre, itong pinakang motherline na ito, ay hindi kami makapagtastas, gawa ng pagayong iniikot yung pagkakabit. Kaya ang diskarte namin sa pagkakabit ganito, kahit alasin po namin ito, pag magpapalit ng kain, ng daway, ang ganito, aari pa rin yung motherline, hindi na sisira. Kaya ganitong diskarte ng pagkakabit namin. Matibay na rin po ito, mga kabantay. Yan. Yan. Ikabit na po tayong isa. Hindi pa po ulit tayo ng 7 dipa. Buhat dito sa isang kawil. 7 dipa po ang dalang ng aking ginagawang sintog ng pataw-pataw. Yan, nasa 7 dipa na po tayo ulit. Kakabit na po ulit tayo. Kulay blue po ulit ang ating kakabit. Salitan, isang pink, isang kulay blue. Para po may pagpilian yung kulyasan sa ating mga pamain pag nasa ilalim na. Yan. Then puli sa dati, 2 ikot.
Dalawa uling ikot. Yan. Okay na po ulit. Mabilis naman pong gawin yun pag sasabihin natin. Yan po. Yan. Kapit ulit tayo. Isa, dalawa, ilo, lima, anim, ito. Yan. Kulay pink po ulit. Kalitan lang ang kulay. Yan po. Kulay pink ulit ang ating ikakabit. Yan po mga kamatay. Ang ating ba? 4, 5, 6, 7. Pula na kanina. Ito yung blue na naman. Sunod blue ulit. Ganyan lang tayo ng ating pagkakabit. Pagkakayas na yan. Matibay yan. 3, 4, 5, 6, 7. Ang kawil po, ang dami po ng kawil ng ating ikakabit ito. 3 pula, 3 pink, at saka 3 blue. Bali po yung 6 na kawil ang ating pataw-pataw. Kaya po yun ay halos nasa mga malalim na po yung huling kawil nun, malalim. Ito 15 di pa. Bago 6 na tigpipitulin di pa. Pag plus po natin yun, napakalalim na rin po nun. Kaya hagit po yung nasa ilalim. At yung nasa ibabaw naman po, pag dadaan doon sa katamtaman lang ang babaw ng gulyasan, kita na rin niya yung primerong kawil. Pero kalimitan po malalalim talagang dawi, lalo na kung araw na. Init ang araw, malalim ang dawi. Kaya ganito ang aming lalim. Dito nang namin nasubukan, itong lalim na ito. Pagka naman ang naglililitawang isda, yung kumbagay maraming kanaw, pinabawasan namin ng 5. 10 na lang yung area nitong buyang ito. Nasa timplada na rin po natin sa sitwasyon ng labas ng isda. Pagka walang labas ng isda sa ibabaw, walang nanganaw, ay malalim lagi. Pero pag ramdamin nyo na nangangalawang isda sa ibabaw, na padaan-daan doon sa ating buya, at hindi parang hindi dinadawi, babawan ninyo ng area. Para baka nga hindi masyado nakikita dahil dito sa area ito. Itong area ito talaga pang yung walang kanaw, itong 15 na ito. Gawin yung 10 laang para medyo bumabaw yung primerong kawil. Yan, gaya lang po ang tip na i-share ko sa inyo. At yun ang aming karanasan diyan sa pagtataan ng pataw-pataw. Itong naikabit na ating kawil ay bali ko na. 2 pula at 2 asul na. Kulang pa po ng 2. 4 pa lang po na ikabit natin. Yan. Kulay pula ulit. Okay, para sa natin. 6 na nasabit. Dalawa. Yan. Lagi nakalak. 2 ikot. Kulay blue ulit. Tapos po ang ating paggawa nito. Ang layo po pala nito, huling kawil, papunta doon sa ating bato na depende po sa inyo kung anong gusto nyong gamitin, kung bakal o tingga. Basta may bato-bato sa dulo. Ang bigat po ng gamit ko ay 1/4 kilogram, 1/4. 2 guhit at kalahati. Mas maganda pa, medyo mabigat-bigat kung malalaki, medyo malalaki yung iyong buya ng pataw-pataw, mga 3 guhit. Kung pabigat sa dulo. Ang layo po nito sa huling kawil, ito yung huli nating kawil, ay 5 dipa na lang. 7 doon sa dalang ng mga kawil nito. 5 dipa na lang doon sa layo. 3, 4, 5. Yan. Gagawa na po ulit tayo ng kama dito. Kakamaw natin. 8 na rin lang. Yun lang, mas madali. Nasa sa inyo yun. Tayo na may kanya-kanyang alam sa pagkakama. Kumbagay doon sa dulo ng ating mga ilo na ilalagyan ng pinakantay nga. Yan. Kanila ang ginagawa kong otso. Ano, ang pagkakama ko. Nakalak na yan. Hindi na kayang
Po, tapos na po yung ating tainga. Dito po is nasabit yung bato niya. Kumbaga bakal o tingga. Mayroon ding talian yun. Wala ko ditong nakareserbang bakal na bato. Pakikita ko rin sa inyo. Ako yung asawa ko ng bat para makita nyo kung ano. Tapos na po yung ating paggawa ng sintog. Siguro na sundan ninyo yung aking mga paliwanag sa paggawa. Sana po'y mapakinabangan ninyo itong tutorial kong ito. Ito po ang aming pangaraw-araw na ginagawa din dito sa aming lugar. Paghuhuling gulyasan. Kaya nga lang itong mga panahon ito ay napakalakas ang amihan. Ang hirap magtaan ng pataw-pataw pag malakas, malalaking alon. Malimit po, nababawasan yung aming mabuya, nawawala. Gawa lang yan po, ang tataan namin yan, nakahilira palaot yan. Ang dalang po niyan, mga nasa 20 meters, ang dalang ng bawat isa, nakahilira palaot. Yung kabilang dulo ho, halos hindi nyo na makita. Yung pataw-pataw, susundan nyo na yung linya nun, yung paghuhulog. Kalimitan taan dito, 20 piraso ang taan para panlambang. Yan, ito po yung ginagamit. Ang gamit ko po ay tingga at saka stainless na mga ihi, mga pinagputulan ko na ihi. Marami po akong pinagputulan at akong naggagawa ng bangka dito sa amin. Yan, ito po ang bato-bato nito. Kailangan mayroon din pong kama na nylon sa dulo. Ang iba po ay nilalagay ito ng shovel, yung may clip. Mas maganda rin po yung may gayon. Pero po ako'y sanay na doon sa sinisilo lang. Ito, kama, parehas kama yan. Susuot lang, sisiluin yung tingga. Yan, nakalak na, nakasilo na. Kalimitan yung lang ginagawa ko dyan. Yan po, tapos na yung ating ginawang sintog ng pataw-pataw. Sana po may natutunan kayo doon sa aking mga tinurong diskarte sa paggagawa. Sa pagpupulot po nito, kailangan, ako po pag nagpupulon ng ganito, para hindi po madaling, yung iba po sinasabit na lang dito sa sa styrofoam. Kailangan pong pag itong styrofoam ay basa ng alat. Ang kawil po nating ginagamit, madaling kalawangin. Kaya ako po dito ko sa lastiko sinasabit. Baliktad na po yung ating pagtatambak ng kaya binabalik natin bago gulo pag ating pinulo ng hindi natin ay balik. Ang nasa ibabaw po, itong may bato-bato. Pakikita po sa inyo kung paano pagplastar ang pagpupulon. Sa bagay, kanya-kanya po naman tayong diskarte. Kanya-kanyang alam sa pagpupulon. Pero yung aking pagpupulon po ay ang sabit po ng kawil ay dito sa lastiko para hindi po masyadong nalapat sa styrofoam. Itong styrofoam ay pag-absorb po ito ng tubig alat. Pag lumapat yung kawil, talagang malamang ho'y madaling kalawangin. Pupulan po natin itong nakadugsong na po sa shovel yung ating dulo na sintong. Tama na. Nagbuhol pa. Mga kabantay, yan na ang primerong kawil na ating sasabit. Yan po ang aking sasabit. Kailangan po yan ay batak na batak ito daway. Pag sabit nyo sa lastiko, ganyan. Sabit nyo sa lastiko ganyan. Kailangan batakin ito para yung pinakang daway niya papunta doon sa kawil ay unat na unat, suwid siya. Yan. Pagdating po sa laot at tayo pauwi na, tagpupulon, isa-isa rin po natin ganito yan. Lahat po sinasabit na rin natin. At kailangan po nating linisan din ang ating sintog pag tayo nasa laot at pauwi na yung pupulo na. Ito po yung kinakapitan ng mga kung tawagin ay dumi ng dagat, yung libag kung tawagin. Madami nakadikit dito. Kailangan hilisin po natin at linisin
para sa kinabukasan po, pag tayo nagtaan ulit, ay malinis yung ating nylon. Mas may chance tayong makahuli pag malinis yung ating gamit. Kalimitan kong nakapitan po itong mga buhol, itong ganitong pinagkapitan, dito ang dumi. Kaya dapat ililinis natin. Yung konti po para rin po sa ating diskarte sa paggamit itong buyo ng pataw-pataw. Ito ba? Ako ba? Kung po mga kabatay, ang ating kayarian ng ating sintog, yan o. Yan, pakikita ko po sa inyo. Kulay pink at saka asul, sky blue ang ating pamain. Yan. Yan. Salamat nga po pala sa inyong pagsubaybay at panonood dito sa video ito. At kung bago lang po kayo sa aking channel, sana po paki-subscribe at paki-share na din. At paki-pindot na rin po ang notification bell at para maging updated kung muli kayo sa mga i-upload ko pang mga video. At maraming pong salamat. Sana po natutunan nyo ang aking tutorial ito. Salamat po. Bye-bye.